Sabay sa pagluksa ng mga malapit kay dating Senador Juan Ponce Enrile, meron ba mga walang luha na inalala ang madugong bahagi ng kasaysayan na may kinalaman sa yumaong politiko? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nakaburol na sa chapel ng kanilang bahay sa Makati ang labi ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Tanging pamilya at malalapit na kaanak ang pinapayagan sa loob habang inaayos pa ang detalye ng public viewing at kung saan siya ililibing. Nagpaunlak ng panayam ang anak niyang si Katrina. Inalala niya ang pagiging ama ni Enrile. A lot of people think they know my dad, but they actually don't. And the persona that he has in public is very, very different. So the thing that I will hold most as his legacy is his mentorship. Sa kabilang banda, meron ding mga walang luha sa pagpanaw ng dating senador. Sila, yung mga hanggang ngayon ay hindi pa nakakalimot sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Dahil yan sa naging papel ni Enrile sa pagpapatupad ng martial law noong 1972 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi namin kalilimutan ng kanyang mga krimen, nagluluksa kami sa ngalan ng lahat ng biktima ng martial law na kung saan tumulong na magpatupad si Enrile. Ang samahan ng mga ex-detainee laban sa detensyon at aresto o selda, nanindigang wala silang luha para kay Enrile. Inalala nila ang gawa-gawang ambush noon kay Enrile para patunayan na kailangan noon ang batas militar. Giit pa ng selda na bahiran ng dugo at pagdurusa ng mga hindi mabilang na biktima ng martial law ang kamay ni Enrile. May pananagutan pa rin daw si Enrile hanggang ngayon dahil mas pinili raw niyang baluktutin ang kasaysayan sa halip na humingi ng patawad sa mga biktima. Dagdag pa ng selda, may bahid din ng korupsyon ang buhay ni Enrile dahil sa pagkakadawit niya sa bilyon-bilyong piso na Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Para naman sa historian na si Xiao Chua, sana raw ay maging panahon ito ng pagninilay ng bansa sa mga aral ng buhay ni Enrile, gaya kung paano gamitin at hindi dapat gamitin ang kinang, kapangyarihan at pera. Kung totoo nga raw ang kabilang buhay, sabi ni Chua, sana raw ay mapaliwanagan ni Enrile doon ang mga biktima ng martial law. His propensity to change his version of history every now and then, he would be a fascinating figure to study for many years to come. But for now, we have to reflect on some of the good things that he had done, but also on the immense effect that he did to our society. Sa kabila ng mga batikos sa ama, may lagi raw bilin si Enrile sa kanyang pamilya. My father always told me never hate, always help, stay humble, and never throw the first punch. But if they do throw the first punch, then you can punch back. Iisa lang din daw ang gustong mangyari ni Enrile para sa mga Pilipino. As my dad would say, gusto niya, happy kayong lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.